Ang mga tawag at text ay naging bahagi na ng ating araw-araw na buhay at kultura. Marami sa ating mga pakikisalamuha ay nangyayari sa pamamagitan ng ating mga cellphone at minsan ito ang pinakamagandang ebidensya na magagamit ng mga investigador para matiyak na malulutas ang mga krimen. Numero 10. Si Melissa Sims ay natagpuang nakakulong para sa isang krimeng hindi niya ginawa na napadali dahil sa paggamit ng AI. Matapos ang kanyang mahabang laban para sa hustisya, umaasa na yan si Melissa na maging tagapagtanggol ng mga biktima at makatulong sa paghubog ng mga batas ng estado at federal sa hinaharap tungkol sa paggamit ng AI at kung paano ito nababagay sa makabagong forensic science. Noong 2024 lumipat sina Melissa at nobyo mula Pennsylvania pabalik sa bayan niya sa Collier County, Florida. Ayon sa ulat, hiwalay na raw ang magkasintahan noong insidente pero may iba rin nagsasabing magkasama pa rin sila. Noong isang gabi noong Nobyembre, 2020 pag-uwi ni Melissa mula trabaho, nadatnan niyang magulo at wasak ang bahay nila. Nagawa sina Melissa at ang nobyo niya noon kaya alam niya agad ang may sala at agad tumawag ng pulis para i-report ang insidente. Inangkin ni Melissa na bago dumating ang mga pulis, sinampal ng kanyang nobyo ang sarili sa mukha at nagsimulang magkamot ng sarili kaya nang dumating ang mga pulis, inakala nilang siya ang nanakit at siya ang kinasuhan ng pananakit. Bilang bahagi ng mga kondisyon ng kanyang piyansa, inutusan si Melissa na lumayo sa kanyang nobyo kabilang ng anumang uri ng digital na komunikasyon. Matapos ang insidente sa batas, ipinagpatuloy ni Melissa ang buhay at sinubukang bumangon. Noong 2025, inaresto agad si Melissa ng mga pulis ng Collier County dahil sa paglabag sa kondisyon ng kanyang piyansa. Dahil nilabag niya ang piyansa, kinulong siya para sa sentensya, kahit alam ni Melissa na inosente siya. Gamit ang kanyang pinag-aralan at karanasan bilang paralegal, sinimulan ni Melissa na buuin ang sarili niyang kaso at linisin ang kanyang pangalan minsan at para sa lahat. Matapos ang ilang buwang pagsusumikap, handa na si Melissa iharap ang kaso. Sa tulong ng mga eksperto sa cybersecurity at computer, napatunayan ni Melissa na AI-generated ang mga larawan na ibinigay ng dating nobyo sa pulis at hindi niya nilabag ang mga kondisyon ng kanyang piyansa. Noong Enero 2026, pinalaya si Melissa Sims matapos makulong ng 1 taon sa krimeng di niya ginawa. Nagkomento si Hukom Herbert Dixon tungkol sa kanyang kaso at sinabi, ilang taon nang nakalipas. Nagsimula ito sa mga peking audio recording lang at ngayon umabot na tayo sa puntong may mga peking video at peking larawan na ginagawa. Nakakatakot aminin, pero hindi na natin mapagkakatiwalaan ang nakikita natin. Si Melissa ay nakalabas na ngayon ng kulungan at ipinagpapatuloy na ang kanyang buhay. Gusto niyang gawing advocacy ang kanyang karanasan, ipaglaban ang iba na nasa parehong kalagayan at nais niyang gamitin ang kanyang natutunan upang makatulong sa paghubog ng mga legal na balangkas sa hinaharap. Numero 9. Si Maya Malete, na 39 na taong gulang, ay isang mapagmalaking ina ng 3 at empleyado ng US Navy na nakatira sa Chula Vista, California. Nakatira si Maya sa San Miguel Ranch kasama ang asawa niyang si Larry at mga anak nila. Noong dekada 90, si Maya na nakatira sa Hawaii ay nakilala si Larry Malete sa paaralan at sila ay nagkainlaban. Nagpatuloy ang relasyon nila hanggang nasa mga 20 na sila na magsibulong magserbisyo si Larry sa US Navy. Kalaunan, lumipat ang dalawa sa mainland at nagsimula silang bumuo ng pamilya. Maayos ang lahat sa loob ng ilang panahon kahit sa panlabas lang. Ngunit pagpasok ng bagong dekada, nagsimula ng lumitaw ang mga problema sa kanilang relasyon. Naging paranoid si Larry na may ibang lalaki si Maya kaya nagkaproblema ang relasyon nila. Noong huling bahagi ng 2020, nalaman ni Maya na may ibang babae si Larry at gusto na niyang humingi ng diborsyo. Laging nakikipag-ugnayan si Maya sa pamilya at nabigyan siya ng suporta lalo na ngayong may pagsubok. Pagkatapos ng bagong taon, huminto na ang mga text message. Pagsapit ng Enero 2021, nag-aalala ng kapatid at ina ni Maya. Hindi nila narinig o nakita si Maya ng ilang araw. Inireport ng dalawa ang pagkawala ni Maya at sinimulan nilang tuklasin ang kasinungalingan, panlilinlang at kakaibang text message. Pagdating ng pulis sa bahay sa Chula Vista, nalaman nilang nawawala si Maya mula Enero 7. Sabi ni Larry, huli niya nakita si Maya alas 5 ng hapon sa bahay nila. Sinabi rin niya sa pamilya na nagkulong si Maya sa kwarto noong Enero 7 at ayaw lumabas. Agad na naging kahina-hinala sa mga awtoridad ang bersyon ng pangyayaring ito kaya nagsimula na ang paghahanap kay Maya. Pagkalipas ng ilang linggo, noong Enero 23, 2021, naglabas sila ng search warrant sa bahay. Wala silang nahanap na physical na ebidensya pero may nakuha silang madilim na audio recording. Sa recording noong Enero, 7:30 ng gabi, may kakaibang putok at ingay na binilan ng pulis na hindi bababa sa 8. Minamaliit ni Larry Miliete ang recording at tumangging makipagtulungan sa pulis at pamilya ni Maya.
Ilang buwan na tahimik ang investigasyon pero noong Oktubre 2021, inanunsyo ng Chula Vista Police Department ang pag-aresto kay Larry Millete at pagkasuhan ng pagpatay kay Maya. Hindi naging madali ang kaso kay Larry dahil nagsumite ang abogado niya ng mga mosyon para ipakitan hindi siya sapat ang pag-iisip para sa paglilitis. Sa kabila ng balakid, nagsimula ang paglilitis kay Larry Millete noong Mayo 2026 at inilantad ang digital na ebidensya ng mga text at tawag. Sa isang mensahe, isinulat ni Maya, "Talagang may nakakatakot na init ng ulo si Larry na hindi pa nakikita ng mga tao sa labas ng pamilya." Noong umaga na nawala siya, nag-text si Maya sa asawa niya, "Ayoko na maging asawa mo. Magfa-file ako kahit ayaw mo. Matagal ko na sanang iniwan at ngayon, di na ako lilinggon." Ipinakita rin nila ang text ni Larry noong Enero 7, 2021, 12:30 PM. "Hindi ako ayos. Malapit na akong sumabog." Marami pang komunikasyon ang natuklasan na sinasabi ni Maya sa mga kaibigan at pamilya na hindi siya maganda tratuhin ni Larry. Sa Hunyo 2026, nililitis pa rin si Larry Millete at lahat ng paratang ay alegasyon pa lang. Inosente siya hanggat di napapatunayan ang kasalanan. Hindi pa rin natatagpuan ang mga labi ni Maya at umaasa ang kanyang pamilya na magkakaroon sila ng kasagutan sa lalong madaling panahon at na si Maya ay mananatiling maalala dahil sa kanyang mabait at mapagmahal na pagkatao. Numero 8. Kalagitnaan ng 2010, sinimula ni Jack Ziz Lasota, she/her, ang blog niya matapos makakuha ng computer science degree sa Universidad ng Alaska. Noong una, maliit lang ang blog niya na nagdodokumento ng buhay at aplikasyon niya sa NASA. Kalaunan, sinimula ni Ziz idagdag ang kanyang radikal na paniniwala. Nagsimulang mangalap si Ziz ng mga miyembrong nakakaramdam ng pagkaalis at hindi pagtanggap mula sa ibang mga organisasyon na nagmula sa Universidad ng Berkeley. Si Michelle Zashko, na 30 taong gulang, ay isa sa mga miyembro miyon na hikayat siya ng mataas na IQ ni Ziz at ng mga intelektual na nakakapukaw na pag-uusap nito. Noong Enero 2, 2023, tinawag ang mga pulis sa Chester Heights, Pennsylvania sa bahay ni Rita at Richard Zashko para sa welfare check. Iginagalang ang pamilya Zashko, may magagandang trabaho at malaking bahay sila. Ang kanilang anak na si Michelle ay matagal lang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila matapos niyang sabihin na nagkaroon siya ng napakasamang kabataan. Kinumpirma ng coroner na sina Richard at Rita ay may mga sugat sa ulo at patay na mula pa noong Disyembre 31, 2022. Yumanig sa komunidad ang pagkawala ng pamilyang Zashko. Walang malinaw na pattern pero naniniwala ang pulisya na si Michelle, anak nila, ang responsabale. Napasama siya sa isang grupo. Isang grupong parang kulto na nabuo sa paligid ni Jack Ziz Lasota at noong 2023, inakusahan na ang grupo ng mabibigat na krimen. Ipinagmamalaki nilang lohika ang batayan nila, hindi emosyon. Sa isang group message, sabi ni Michelle, "Kapag seryoso akong nakikipag-usap kay mama, inuubos niya ang oras sa pag-insulto sa buhay na di niya alam." Ilang oras bago pumanaw si Rita, nag-text siya sa kanyang anak na babae, humihingi ng tawad sa alitan na namagitan sa kanila at nais makipag-ayos. Hindi sinagot ni Michelle ang mensaheng iyon. Ayon sa pulisya, nagmaneho si Michelle mula Vermont papuntang Pennsylvania na may iisang pakay. Nakatuon ang mga investigador kay Michelle bilang suspect. Marami siyang mensaheng reklamo sa mga ZZian tungkol sa magulang niya at noong 2023, handa na siyang kumilos. Matapos madiskubre ang mag-asawa, napanood ng pulisya sa CCTV ang isang itim na kotse na may 2 sakay na huminto sa bahay ng mga Zashko. Sa video, may sumigaw ng mama bago narinig ang malalakas na putok. Sa investigasyon, nakita ng pulis ang mga text at tala sa telepono ni Michelle na tumutukoy sa mga bagay na napalpak niya. Nasa mga mensaheng ito ang mga detalye tungkol sa krimen at ang pagkakalimot niyang kunin ang mga basyo ng bala sa lugar. Si Michelle Zashko ay kinasuhan ng pagpatay sa kanyang mga magulang noong Hunyo 2026 matapos ang matinding habulan sa Pennsylvania para siya ay maaresto. Sinabi ng mga pulis sa media na alam nilang hindi nag-iisa si Michelle at kasalukuyan sila nagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang kanyang kasabwat. Patuloy na iginigiit ni Michelle ang kanyang pagiging inosente sa buong pangyayaring ito at patuloy pa rin sinusubukan ng mga investigador na matukoy kung si Michelle na ba ang bumaril o siya lamang ang nag-utos ng krimen. Nakatakda siyang humarap sa korte sa mga susunod na buwan at kung mapatunay ang nagkasala, maaari siyang maharap sa parusang kamatayan. Inaalala si Rita at Richard Zashko ng kanilang pamilya at komunidad bilang magiliw at mapagpatuloy na mag-asawa. Malaki ang epekto ng pagkawala nila sa pamilya at komunidad kaya mahalagang maalala sila kung sino sila noong nabubuhay pa, hindi lang dahil sa nangyari sa kanila. Pangpito. Noong Hunyo 19, nakita ng mga taga Tuscan Loon Drive, Tampa, Florida ang isang krimen habang nagaganap.
Ang dating tahimik na kalsada ay napuno ng pulis at naging dagat ng asul at pulang ilaw sa gabi. Matapos ang 3:00 ng hapon, may tawag na natanggap ang mga dispatcher sa Tampa mula sa isang tahimik na bahay sa suburb. Isang babaeng desperadong nagmakaawa. Pakiusap, tumigil ka na, pinapatay mo ako. Sinabi lang nung tumawag na siya si Amanda Rourke. Hindi marinig ang karamihan sa tawag dahil nagmamakaawa at sumisigaw si Amanda para sa kanyang buhay. Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga dispatcher para mahanap siya. Ngunit sobrang hinana ni Amanda at di na makapagsalita. Pagkatapos, 10 minuto lang ang lumipas, nakatanggap sila ng panibagong tawag at sa kabilang linya ay si Kyle Sanchez, 35 taong gulang, isang data analyst sa MacDill Air Force Base. Noong una, pinakalma ni Kyle ang mga operator, ngunit ilang saglit lang, naging high priority ang tawag. Kakapatay ko lang sa girlfriend ko. Nang tanungin pa ng dispatcher, inamin ni Kyle na ang girlfriend niya ay si Amanda Rourke, 37 taong gulang, ang babaeng tumawag ilang minuto nakalipas. Sinabi ni Kyle sa mga operator na wala ng pag-asa kay Amanda. Nang tanungin, sinabi lang ni Kyle sa 911, nagkaroon ako ng marahas na udyok at kumuha ng kutsilyo. Pagdating sa Tuscan Loop Drive, nadatnan ng mga pulis si Kyle na babalot ng dugo. Sinikap ng mga paramedic na iligtas si Amanda. Gayunpaman, huli na ang lahat. Agad inaresto si Kyle Sanchez at kinulong. Lumabas sa autopsy na si Amanda ay paulit-ulit na inatake, nagkaroon ng pasa sa likod, labi at braso. Pagkatapos ng pag-atake, nagtipon ang mga kaibigan at pamilya ni Amanda para alalahanin siya at paranggalan ang kanyang pamana. Si Amanda Rourke ay habang buhay na maalala bilang isang matalinong dalagang napakalaki ng potensyal. Inhinyero si Amanda at tagapayo ng mga kabataang babaeng naghahangad ng karera sa STEM. Si Kyle Sanchez ay nag-plead na not guilty noong huling bahagi ng Hunyo 2026 at hindi pinayagan magpiyansa. Tuloy ang pag-ilitis kay Sanchez handang tag-init habang siya ay nakakulong. Numero 6. Noong Oktubre 2022, nakatanggap ng tawag ang mga pulis sa Santa Fe, New Mexico mula sa isang tirahan sa isang tahimik na kalye. Tinawagan ni Ginang Apodaca at iniulat na nakita ng kanyang anak ang kasintahang si Kiara McCullough, 19 na may hinihiwang kung ano sa garahe ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, tumawag si Isaac sa 911 para iulat ang nakita niya at pagbalik niya, nandun na ang mga pulis ng Santa Fe. Pagpasok ng pulis, nakita nila ang bangkay ni Grace Jennings, 21 taong gulang. Ipinakita ng autopsy na si Grace ay may maraming sugat na tugma sa mahabang patalim. 3 talampakan ng espada ma-recover sa pinangyarihan ng krimen. Inaresto sina Kiara at Isaac ng maayos at dinala sa presinto. Inamin ni Isaac na sila ni Kiara at Grace ay nagkasama sa isang kama kagabi habang iniimbestigahan. Nalaman na parehong nagkaroon ng relasyon kay Grace sina Isaac at Kiara sa magkaibang panahon. Nahirapan ng mga pulis sa motibo hanggang makuha nila ang telepono ni Isaac. Nagtag-schedule Isaac kay Kiara ng maraming beses tungkol kay Grace. Pinakamatindi, sabi niya, gusto kong tapusin mo siya. Tapusin mo ang pagdurusa mo sa pagtatapos ng kaligayahan niya. Sa iba pang mga mensahe, detalyado ng magkasintahan kung paano nila gustong mangyari ang krimen at pinag-usapan pa nila kung paano nila lilinisin ang pinangyarihan ng krimen. Habang iniimbestigahan, sinabi ni Kiara sa mga pulis na naniniwala siyang may DID siya na dating tinawag na multiple personality disorder. Pinahayag niya na ang hindi pa na-diagnose na DID ang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng mga puwang sa kanyang alaala. Sinabi ni Kiara na nirecruit siya ni Isaac sa lihim na ahensyang Ghost. Tinututukan ng ahensyang ito ang pagpabagsak ng masasama at ang pagpatay kay Grace ay makakatulong sa promosyon niya. Dahil sa investigasyon, inaresto at kinasuhan ng conspiracy to commit first-degree homicide sina Isaac at Kiara. May karagdagang kaso ng first-degree homicide si Kiara. Ipinakita sa korte ang mga mensahe ng magkasintahan at giit ang depensa ni Kiara na napilitan lang siyang gawin ang krimen para kay Isaac. Igiginit ng abogado ni Kiara na wala siyang kakayahang humarap sa paglilitis at nang sumite ng liham ng kawalan ng kakayahang humarap sa paglilitis. Noong 2022, inatasan siyang magpagamot para sa mental health. Noong huling bahagi ng 2025, ipinag-utos ang isang bagong pagdinig na sa pagkakataong ito ay natuklasan na siya ay may kakayahan ng humarap sa paglilitis. Ang mga kaso laban kina Isaac at Kiara ay kasulukuyang dinidinig sa korte ng New Mexico kung saan sinabi ng prosekusyon na kontrolado ni Isaac lalo na sa pinansyal ang kanyang kasintahan. Inaasahang matatapos ang mga kaso sa taginit ng 2026 at maaaring humarap ang dalawa sa mahabang sentensya kung mapatunay ang nagkasala.
Si Grace Jennings ay inilarawan ng mga nakakakilala sa kanya bilang matalino, mabait at mapagmahal. Umasa ang pamilya na makakamit ang panghilom at maalala ng publiko si Grace bilang matalino at mapagmahal na anak. Numero 5. Si Christine Banfield ay haligi ng komunidad sa Herndon, Virginia. Isa siyang pediatric intensive care nurse at laging handang tumulong sa iba. Si Brendan, ang kanyang asawa, ay mabuting mamamayan at namuhay silang maayos kasama ang anak nilang babae. Isang araw, nakatanggap ang pulisya ng kakaibang mga tawag sa 911 na agad ibinaba at pagdating nila sa bahay ng Banfield, natuklasan nila ang lawak ng krimen. Noong 2021, nakakita si Perez Miguelas ng online na trabaho mula sa isang pamilyang naghahanap ng au pair para tumulong sa pagpapalaki ng anak nilang babae. Si Perez, na orihinal na mula sa Brazil, ay agad na sinunggaban ng pagkakataon at tumugon sa anunsyo. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang magtrabaho at tumira sa bahay ng pamilya, tumulong kapag kailangan. Sa simula, si Perez ay tila perpektong hakma. Sa edad ng 21 siya ay responsabale, matalino at mabait. Pinahalagahan ni Christina ang tulong, ngunit makalipas lamang ang 1 taon sa kanyang paninirahan, nagsimulang magbago ang mga bagay. Pagsapit ng 2022, nagkaroon ng relasyon sina Brendan at Perez ng palihim kay Christina. Sinabi ni Brendan kay Perez na gusto niyang makipaghiwalay sa asawa pero komplikado ang sitwasyon. Sinabi ni Brendan sa kanya na kung hihiwalayan niya ang kanyang asawa, mas malaki ang makukuha nitong pera kaysa sa kanya at mapupunta pa rito ang kustodya ng kanilang anak na babae. Sa kabila ng mga hadlang, sinabi ni Brendan kay Perez na gusto niyang pakasalan siya at magkaanak sila, kaya maaari silang magplano ng kanilang gagawin. Naging realidad ang planong iyon noong umaga ng Pebrero 23 at alas 7:47 ng umaga. May natanggap na tawag ang Fairfax Police na agad binaba, pagkatapos bandang 8:02 AM. Nakatanggap sila ng tawag mula kay Perez. Sa tawag, maririnig ang paghingi niya ng tulong. Sa tawag, maririnig si Brendan na sumisigaw. May tao dito, sinuntok ko siya, sinaksak niya siya, may marka sa leeg niya, anong gagawin ko? Nang dumating ang pulis, nakita nilang patay si Christine sa kwarto, may malalalim na saksak sa katawan at may kasama pa siya. Natuklasan din ng pulisya ang bangkay ni Joseph Ryan. Nang makausap ang pamilya ni Christine, hindi nila kilala si Joseph kaya nabunyag ang plano. Si Brendan ang pangunahing suspect at kinuha ang tala ng telepono niya. Bukod sa bihirang pag-usap nila ni Perez, gumawa pa siya ng paraan para magawa ang perpektong krimen. Nagawa siya ng account sa isang adult website na tumutugon sa mas madidilim na fantasya tulad ng BDSM. Gumawa ng profile gamit ang pangalan ni Christine na may mga pantasyang nag-aanyaya ng lalaki sa bahay niya. Isinamana ni Brendan ang personal na impormasyon ni Christine at naghihintay na lang sa susunod na mangyayari. Pagdating ni Joseph Ryan, umatake si Brendan. Pagkamatay ni Joseph, balak ni Brendan saktan ang asawa nito at palabasing si Joseph ang may sala. Buti na lang at agad nahuli ito dahil sa forensic. Agad na inaresto sina Perez at Brendan pero inabot ng taon ang paglilitis. Noong Abril 2026, pumayag si Perez sa plea deal para tumistigo laban kay Brendan kapalit ng mas magaan na sentensya. Hindi sinunod ng hukom ang rekomendasyon sa paglilitis at hinatulan si Perez ng 10 taon sa kulungan. Noong Hunyo 5, 2026 sa wakas, humarap si Brendan Banfield sa hukom. Napatunayan siyang nagkasala sa lahat ng kaso at gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Si Christine ay maalala mo pa kailanman bilang isang mabait na tao na ibinigay ang lahat para alagaan ng iba. Ipagpapatuloy ng kanyang anak na babae ang kanyang pamana at mapagmahal na diwa. Si Joseph Ryan ay hindi kilala ng pamilya at naging biktima ng walang pinipili. Nawai manatili magpakailanman ang kanilang alaala. Numero 4. Ang 26 na taong gulang na si Hannah Nebil at 27 na taong gulang na si Roberto Tanner ay namuhay ng tahimik at masayang buhay sa Stromsburg, Nebraska. Nagsimimula ang mag-asawa ng bagong buhay noong Enero 2026 matapos nilang malaman na sila'y magkakaanak. Nagkaisa ang pamilya ng mag-asawa sa kanilang paligid at lahat ay puno ng kasabikan. Noong Enero 15, 2026 tinawagan ng kasama sa bahay ni Hannah ang pulisya upang iulat na nawawala ang kanyang kaibigan. Sinabi niya sa mga pulis ng Polk County na huling nakita si Hannah nang umalis ito ng bahay uong umaga para sunduin ang asawa mula sa Lincoln, 69 na milya mula Stromsburg. Nagduda ang kaibigan na hindi na bumalik ang mag-asawa. Tumawag din si Dr. Hannah sa pulis na hindi siya nakadalo sa regular na check-up. Noong Enero 16 natagpuan ang sulog na kotse ni Hannah sa 39th at Cornhusker, Lincoln. Lalong lumala ang investigasyon at pag-aalala ng pamilya dahil sa pagkakatuklas na ito.
Nang sinubukan ng mga pulis na tawagan si Hannah para ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang kotse, wala silang nakuha kundi patay na linya. Noong Enero 15, natuklasan ng Lincoln Police Department ang dalawang set ng mga labi ng tao. Kumpirma doon kay Hannah at ng kanyang kasintahan ng mga labi, kaya sinimula ng investigasyon sa mga sangkot. Dahil aktibo ang telepono ni Hannah noong siya ay nawala, kinuha ng mga investigador ang mga record nito at ng kanyang asawa. Ayon sa cellphone data, huling nakita si Hannah at ang asawa niya sa bahay ni Sterling James, 24 na kapatid ni Tanner at ng asawa niyang si Sadie Titus. Nabuo ang kaso ng bisitahin nila si Sterling. Sabi niya, noong Pebrero, 15 pinatawag niya ang kalahating kapatid sa bahay para pag-usapan ang mga nakakabahalang text ni Tanner. Hindi pa rin alam o nilalaman ng mensahe pero naniwala si Sterling na delikado ito para sa pamilya nila. Pagdating ni Tanner, sinabi ni Sterling na nag-away sila at nagbanta si Tanner na bubunot ng baril. Ilang sandali lang ang lumipas, sinabi niyang si Tanner ay isinakay ng isang taong nagmamaneho ng kulay kaping SUV. Sasalunggatin ng mga saksi ang kwentong ito at may isang saksi na nagsabing nakita nila si Sterling sa kanyang bakuran na may katawan ng isang babae sa lupa. Nakita nilang inilalagay ni Sterling ang katawan sa SUV na parang kay Hannah. Sa investigasyon, kinasuhan sina Sterling at Sadie. Si Sadie ay para lang sa pagtulong at pakikipagsabuatan. Apat pa ang naaresto noon dahil sa pakikialam at pagsira ng ebidensya. Patuloy ang kaso laban sa mga akusado at inaasahang magsisimula ang paglilitis sa dulo ng 2026 hanggang 2027. Ang mga buhay at alaala ni Hannah at Tanner ay mananatiling buhay sa puso ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Nais ng kanilang mga pamilya na maalala ang magkasintahan dahil sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa, sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Mamimiss sila at mananatiling alaala magpakailanman. Numero 3. Noong 2024, nagsampa ng kasong kriminal ang isang hindi nagpakilalang babae na si Miss X laban sa veteranong opisyal ng pulisya ng Honolulu na si Christopher Moon, 52 taong gulang. Hanggang sa puntong yon, si Christopher ay huwarang opisyal na may mahabang karanasan. Pagkatapos may sampa ang kaso, umatras ang babae at natapos ang investigasyon. Noong 2023, naging magkasintahan sina Christopher at Miss X. Sa una ay maayos, ngunit agad ding lumitaw ang mga problema. Sabi niya, madalas silang mag-away pero hindi nagkakasakitan. Noong Mayo 30, 2024, inakusahan si Chris na inuntog ang ulo sa nui kasintahan niya. Tumawag si Miss X sa 911 at may sugat siya sa mukha nang dumating ang pulis. Ayon sa ulat, nag-aatubili si Miss X magsampa ng kaso dahil naniniwala siyang walang mangyayari dahil mataas ang posisyon ni Chris sa pulisya. Kahit nag-aalinlangan, itinuloy ng Honolulu Police Department ang kaso at inaresto si Chris. Isang araw lang ang lumipas, nakatanggap si Miss X ng text mula sa boss ni Chris kung saan sinabi nito, sana hindi siya mapahamak, hindi ako nagsampa ng kaso, isa lang itong away. Makalipas ang ilang araw, binawi ni Miss X ang kanyang pahayag at reklamo. Noong 2025, nagbago ang lahat ng sabihin ni Miss X sa boss ni Chris na kailangan siyang mabunyag. Narito ang koleksyon ng mga screenshot na ipinadala niya sa kanya. Ang mga mensahe ay di umano'y sa pagitan ni Chris at ng hepe ng investigasyon sa tanggapan ng piskal. Sa isa sa mga mensahe, isinulat ng hepe, kung lalala pa ito, wala na akong magagawa, kundi ako na mismo ang makipag-ugnayan sa mga serbisyong panggapakanan ng bata. Ang mga hawak mo ay palatandaan ng seryosong sakit sa pag-iisip at panganib sa kanyang anak. Makikita sa iba pang mensahe ang hepe na kinakalma si Chris. Alam namin gusto mo siyang protektahan pero mawawala na sa iyong kontrol kung lumala pa ito. Agad natuklasan ng mga eksperto sa digital forensics na si Christopher Munn ang nagpadala ng mga mensahe sa sarili at nagkunwaring hepe. Kinumpirma ng hepe ng investigasyon ng opisina ng piskal na hindi siya nagkaroon ng kontak kay Binibining X. Matapos ang magulang investigasyon, formal na kinasuhan si Chris ng 2 bilang ng paghadlang sa hustisya, 2 bilang ng pananakot sa saksi, 2 bilang ng pakikialam sa saksi at 1 bilang ng pang-aabuso. Pinaniniwalaan ng investigador na inimbento niya ang mga mensahe para pilitin at manipulahin si Binibining X na huwag makipag-usap sa pulis tungkol sa pang-aabusong naranasan niya sa kanilang relasyon. Si Christopher Moon ay nakatagdang humarap sa paglilitis anumang araw ngayon at dahil sa pinagsamasamang mga kaso laban sa kanya, maaari siyang pagmultahin ng mahigit $32,000 o kaya ay makulong na matagal na panahon. Umaasa si Binibining X ang kagawaran ng pulisya ng Honolulu at iba pang tagapagpatupad ng batas na magsisilbing paraan ang kasong ito upang ipakita ang kahinaan ng sistemang legal at mapabuti ang balangkas para marinig ang mga biktima at makamit ang hustisya. Numero 2, 20.
8 taong gulang si Molly Hamby ay katulad ng ibang ina sa Wheatland, Wyoming. Hinahayaan niya maglaro ang mga anak sa paligid at nagsikap silang mag-asawa ni Ginoong Hamby para sa magandang buhay ng mga bata. Ngunit sa isang punto ng kanilang pagsasama, nasira ang lahat. Noong huling bahagi ng Marso, 2026 dumaraan sila sa mga problema, palaging nagtatalo at nag-aaway. Dahil sa mga problemang ito, pansamantalang lumipat sina Molly at mga bata para bigyan ng espasyo ang mag-asawa ayusin ang kanilang problema. Noong Marso 21, handa nang umuwi si Molly para bigyan ng bagong chance ang relasyon nila. Sa una, maayos ang lahat hanggang hiningi ni Ginoong Hamby na silipin ang mga mensahe niya. Naginala siyang may iba pero mas malala pa ang nadiskubre niya. Pagbukas niya ng messaging app, may mensaheng lumitaw. Sa kasual na usapan, tanong ni Molly sa kaibigan, "May ipapagawa ako sa iyo, kaya mo bang mawala ang isang tao?" Pagkatapos, inimbitahan niya ang lalaking kaibigan na pumunta sa kanilang bahay bago niya tuluyan isiwalat ang kanyang target, ang kanyang asawa. Habang nag-uusap, nataranta si Molly dahil hindi pa dumarating ang kaibigan niyang lalaki kaya nagpadala siya ng huling mensahe. "Kailangan natin tapusin ito ngayon kung maaari. Ilang beses na niya akong tinakot na kukunin ang mga bata. Hindi ko papayagang makuha niya ang mga anak ko." Pagkakita sa mga mensahe, agad ni-report ni Ginoong Hamby ang asawa niya sa Wheatland Police Department. Agad dinala si Molly para tanungin at inamin niyang gusto niyang mawala ang asawa niya. Walang pakundangan pa niyang sinabi sa mga pulis na ayaw niyang malaman ang mga detalye kung paano aalisin ang asawa niya. Inaresto si Molly Hamby noong Marso 24 at kinasuhan ng solicitation at pakikipagsabwatan sa pamemeke. Kung mapatunayang may sala, posibleng habang buhay makulong si Molly Hamby. Nalaman ni Ginoong Hamby ang plano kaya ligtas na sila namumuhay ng kanyang mga anak. Numero 1. Si Hussein Murray na 72 taong gulang ay isang kilala at hinahangaang negosyante sa Rochester Hills, Detroit. Unang binuksan ni Hussein ang kanyang tindahan ng alahas, Golden Glitter, sa Hamtramck noong 1988 at mula noon ay naglilingkod na siya sa komunidad ng walang hinihining kapalit. Ayon kay Allie Murray, tinutulungan ng kanyang kapatid ang mga tao sa gastusing medikal o personal na hindi na nagtatanong pa. Kaya nung inatake siya sa bahay niya noong Oktubre 11, 2024 na nabigla ang komunidad. Marami ay nagtanong kung sino ang gustong manakit sa isang mapagmahal na padre de pamilya na wala namang ginawa kundi tumulong at makalipas lang ang ilang linggo, malalaman na ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa investigasyon, nakita ng pulisya sa CCTV ang 2 manggagawa ng Detroit Energy na pinipindot ang doorbell ni Murray. Sabi ng 2 lalaki, ipinadala sila para imbestigahan ang tagas ng gas at kailangang pumasok sa basement. Nang mahikayat nila sina Hussein at ang kanyang asawang si Linda na bumaba sa basement, tinali nila si Linda at tinatik ang kanyang asawa. Sa gitna ng gulo, nakatakas si Linda at tumawag sa 911 pero pagdating ng pulis, malala na si Hussein. Bukod sa pagdurusa, nilimas ang bahay ng mga Murray kaya lumitaw ang motibo sa investigasyon. Nakausap ni Linda ang mga investigador at naalala na magpakabit siya ng Ring doorbell. Nang nakuha ng pulisya ang footage, napansin nilang malinaw na malinaw ang kuha ng mga suspect. Sa una, natukoy ng mga investigador na si Carlos Hernandez ang isa sa mga umatake. Matapos manakit, tumakas si Carlos sa Shreveport, Louisiana na akala niya ligtas na. Naaresto siya noong Oktubre 12 at si Amanda Hernandez, ang kanyang asawa, ay magiging pangunahing saksi laban sa kanya. Nang tanungin, agad sinabi ni Amanda na si Joshua Zuazo ang isa pang umatake at naaresto rin siya kaagad. Hindi alam ni Amanda, lalo niyang pinapalala ang sitwasyon. Sinuri ng pulisya ang call records ni Amanda at nalaman na lang may 8 na mensahe sila ng asawa bago ang insidente. Sinabi niya sa mensahe, "Patayin mo ang telepono mo dito para sigurado." "Kabado ako pero mukhang ayos kayo kaya mas kampante na ako na may maganda kayong sasakyan." Tanggalin ang mga tag. Ilang minuto matapos ang pag-atake, nag-text si Carlos sa kanya. "Nagkamali tayo." Nagpadala si Amanda ng mga link ng peking ID card kay Carlos at tinuruan siya paano gawin ang perpektong krimen. Noong 2025 hinatulang habang buhay sina Carlos Hernandez at Joshua Zuazo dahil sa pagpatay kay Hussein Murray. Ang dalawa ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang Detroit, ngunit sa 2026 ay may mga panibagong hatol na darating. Noong Enero, kinasuhan at inaresto si Amanda dahil sa sabwatan sa home invasion, paliging kasabwat matapos ang krimen at pagkunwaring ibang tao. Dinidinig ang kanyang kaso at sabi ng eksperto, kung mapatunay ang may sala, pwede siyang makulong ng 20 taon. Si Hussein Murray ay mananatiling maalala bilang isang mabait at mahabaging tao na naglingkod hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa kanyang komunidad.
Iniwan niya ang asawa at mga anak na magpapatuloy sa kanyang pamana.